Handog ngayong araw ng tanggapan ni BTA Deputy Speaker Attorney Ishak Mastura ang tig 10 kilos na bigas sa mahigit 271 na mga guro sa bayan ng Sultan Mastura. Ang PPP Story sa report. Isa-isang tinanggap ng 271 guro sa bayan ng Sultan Mastura, Maguinao del Norte ang tig 10 kilo ng bigas mula sa tanggapan ni BTA Deputy Speaker Attorney Ishak Mastura. Isinagawa ang distribusyon kaninang umaga na pinangunahan mismo ng mambabatas at ni Sultan Mastura Mayor Armando Mastura. Nandito po tayo sa Sultan Mastura National High School upang magbigay ng hadiah na galing sa BARM government, ang kaunting pasasalamat ng BARM government sa ating mga guro na around 271 of them. We are giving them one sack of rice of 10 kilos each. Ito po ay galing sa Ready BARM. At alam niyo po, ang Ready BARM is under the Ministry of Interior and Local Government, at ang kanyang head, ang kanyang minister is none other than our Chief Minister Abdul Rauf Makakwa in a concurrent capacity. Binigyang diin ni MP Mastura ang usapin tungkol sa transparency at accountability sa mga programang kanilang isinasagawa bilang bahagi ng kanilang paglilingkod sa publiko. Kasi marami rin pong mga bashers or criticize, sabi nila pag nagbigay ka ng 5-star dapat it's not done in public. Pero in our case kasi sabi ko may accountability, no? Ang accountability dito both sa pagiging public servant, big time public official, and pagiging Muslim, no? As a Muslim leader, of course ang una-una mong accountability is sa Allah. So ang second accountability as public official sa mamamayan. So dapat yung ginagawa mo alam ng mamamayan. Yan ang tawag natin diyan, transparency and accountability. So hindi ibig sabihin na ang Allah lang ang mag-reward sa iyo, kundi meron ka rin kasing responsibility sa mga tao. Sa huli, nagbigay ng mensahe si MP Mastura sa lahat ng nag-aayuno ngayong buwan ng Ramadan. I'm greeting you, advance Eid Mubarak. Sana po tanggapin ng Allah ang ating mga fasting, because ang fasting po during the month of Ramadan is for Allah. Yun po ang ikanya. So sana po itanggapin niya ang ating pag-fast. No? Kung hindi po sa ating iman, yung ating faith, no, paniniwala, hindi po natin kaya ang Ramadan, ang mag-fast ng walang kain, walang tubig, kundi ang ating iman, yung faith natin, naniniwala tayo na dapat gawin because utos ng Panginoon. Marcus Uy, iMinds Philippines.